Hi, I'm Meg. And I'm Jazz. And welcome back to Hashtag Panatag. Want Your Own Ideas for Your Own Studio? Let's take in a day in the life of Ate Debbie Rose. Tignan natin yung kanyang studio and who knows, baka you can get inspiration. So join us in this episode of Hashtag Panatag. Good morning mga ka-hashtag! Samahan niyo ako ngayon sa araw na to. Let's do a productive day. So get ready with me muna. Pupunta ako ng studio. After that, gagawin ko yung mga VA stuff ko. And, yun. Bukas, babiyahin na ako papuntang Cagayan de Oro. Sobrang miss ko na yung parents ko. So magsa-celebrate ako ng birthday kasama sila. Kailangan natin maging pretty for today's video. Alam mo yun. Kasi, haharap tayo sa maraming tao mamaya. And again, sa studio, kung ikaw yung nagtitake ng photo, kailangan ikaw din presentable, ano. And sana hindi ganun ka hirap kasi ngayon may mga nakaschedule na baby shoot. Meron ding mga nakaschedule na maternity shoot. And alam niyo naman kapag may baby shoot, medyo struggle ng mga bata. Pero sobrang cute nila. So, titingnan natin kung kakayanin ko. Pero kakayanin ko to. Ayan. Okay na siguro yan. Yan. Ready na ako! So, let's go! So, I'm on my suit. Ready na ako pumunta ng studio. Again, it's Debay. Samahan niyo ako for today. And sana, kayanin natin yung araw na to. Bye! Sobrang sobrang lapit lang talaga ng studio naman dito. Actually, doon lang siya sa tapat, yung bahay ko and sa studio. And again, hinantay ko yung mga kasamaan ko dito sa studio kasi masyado pong maaga. And usual na ginagawa namin dito, lalo na ako, one of the owners, ay advance akong pupunta dito para ayusin ko yung studio. Para sa buong araw is mas prepared yung buong client. So, today, meron tayong solo shoot and mga baby shoot. And, yun, it will take 2 to 3 hours para sa bawat shoot. So, siguro mag-stay tayo dito na hanggang 6 hours. Ready ba kayo dun? After nun, pupunta tayo sa BGC kasi dun ako magte-take ng VA work ko. Okay? So, mga ka-hashtag, andito na yung client natin. Pumayag siyang magpa-BTS or magpa-behind the scene habang mini-makeupan ko siya. Para, alam mo yun, mamaya kapag sumalang siya doon, presentable siya lalo.
So, after ng client dumating, usually yung ginagawa namin is ito, mini-make-upan namin sila, naayusan ng buhok, ganyan. And then, nagbi-build kami ng relationship, ng rapport, para kapag ongoing na yung shoot namin, is maganda na. Maganda na yung mga usapan namin. Maganda na, confident na yung client natin. Ilan taon ka na, ma'am? Alam mo ba, ma'am, nagsimula akong mag-makeup, hindi ko talaga siya gusto. Ganon. Kaya kailan ba yun? Natutuwa ko, siguro nung naging receptionist ako sa mall. Ako talaga yung parang naging head ng mga nag-makeup. Totoo to, ha? Ito pa lang to. Ayun. Kasi nung namili sila kung sino yung pwedeng mag-makeup sa lahat. Ako lang na yung nakita nila ng Diba? Kaya magtiwala ka, ma'am, na ako yung mag-makeup sa'yo ngayon. Marami nang dumaan sa kamay ko. Blush on! Ayan. Tapos, set up natin yung flash. Yan. So, ngayon, set up ko na yung pinaka-studio natin, yung ilaw, and yung pagpo-photoshootan ng client natin. Yan! Ready na! And we have our camera ready as well. Aray ko, sumabit pa nga. Ma'am, tara po. Sige po. Sige po, ma'am. Ito po, pwede po kayong umupo dito. Tapos, parang ano ka lang po. Yan. Isa pa po. Ayan na lang. Best na ba yan? Sige po. Wait lang. Ayan, medyo lapit pa kayo dun sa may, sa may bulaklak. Yan, ganyan, ganyan, ma'am. 1, 2, 3. Tingnan mo. So, ito yung mga best shots mo, ma'am. Wala, ang ganda naman. Parang ang payat ko dyan. Yes, payat ka naman talaga. Sexy mo nga eh. Oh, True. Diba? Ano yan? Mga, gaano yan katagal? Bale, within 24 hours, masisend na namin sa'yo yung pinaka-enhanced photos na yun. Pero so, nagsisend din kayo ng raw photos? Yung sa raw photos namin, hindi na siya namin enhanced na lang lahat. So, lahat ng mga tapon, itatapon na natin yun. Lahat ng mga duplicates, lahat ng mga blurred, ganyan, itatapon natin yun. Hindi na natin siya isasama sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan din sa yung mismong bigat ng files. Okay? Okay. Sana na-achieve natin yung pinaka-goal na... Yes, super. Sige pa, wait lang po. Tapos na ako sa shift ko ngayon. Grabe, hindi ko in-expect yun. So, hindi dumating yung kasamahan ko kasi may emergency daw siya. Pero, don't worry!
It's all by myself lang today! Pero yun, sobrang saya kasi yung mga clients today, iba-iba man pero nag-enjoy ako. After neto, uuwi muna ako, magbibihis ako para hindi na masyadong mainit. Tignan nyo naman yan. Tapos siguro kakain ako kasi medyo lunchtime na. At yun nga, pupunta tayo sa BGC. So ready pa rin ba kayong samahan ako today? Siyempre, oo. Diba? Oo. Okay. Mamaya, magtatrabaho ako somewhere dun sa BGC at igagala ko rin kayo dun para makita niyo kung gaano kapayapa yung tinatrabaho ko dun. What's up mga ka-hashtag? So real quick, andito tayo ngayon sa tourist spot dito sa Taguig. BGC! Ayun. So kanina medyo nalobat na yung phone ko. And itong gamit ko, kaya hindi na ako nag-video pa kasi para mas masulit natin siyang mayad. So real quick lang ipapakita ko sa inyo kung nasan ako. Nasa top view, kung makikita nyo. Diba? Since kapag nag-work ako ng mga VA staff ko, gusto ko talaga na yung area is medyo payapa. Ayan, medyo paaliwalas. Kaya dito ko talaga binimili kasi tignan nyo naman kung gaano kaganda yung area na to. Diba? Medyo maganda yung panahon ngayon kasi di masyadong mainit. At kung makikita nyo, tingnan nyo naman yung place. Sino bang hindi gaganahan magtrabaho dito? Ayan, hanap lang ako ng pwesto, maybe. And siguro, kilala muna ako ng konting drinks para mas ma-freshen up ako. And nasa good mood tayo. Thank you. Okay. I'm all set. Ayan. Set up ko lang yung gamit ko and then mag-work na ako. Okay. Ayan. So, lumipat ako ng area kasi walang saksakan doon. Wala naman saksakan dito pero mas payapa yung paningin ko. Kita kasi inyo mamaya. Mostly na ginagawa ko sa work ko kapag katapos ko sa studio is, syempre, ine-edit ko yung mga shoot na ginagawa ko. After that is yung sa pag-virtual assistant ko. Ginagawa ko naman dun is meron akong client na parang assistant niya ako, personal assistant niya ako. And ako yung gumagawa ng mga website design niya, ng mga social media contents niya, ganyan. And also yung mga papers niya. So, sobrang nakakabagod talaga kasi alam mo yun, after ng studio shoot, kailangan namin mag-edit ng mga photos. Tapos, all day ako nakaharap sa computer. Kaya, mas gusto kong sa labas ako nag-work. Or, yung ganitong ambience, yan. Kung makikita nyo, sarap sa mata. O, diba? As mag-isa ka lang, wala kang kasama. At least, payaba ka, ano? So, ngayon, tatapusin ko lang to. And then, hindi ko alam kung anong oras akong matatapos. Pero, I will finish it. I'll make sure to finish it today. Kasi, bukas, maaga pa yung biyahe ko. Siguro, bukas din, i-update ko kayo sa magiging journey ko. Magiging travel journey ko bukas. So,
So, yan. Set up na lang kayo dyan. At magtatrabaho na ako. Ay, God. So, mga ka-hashtag, time check tayo. Medyo kumahabon na, paggabi na din. Marami naman ako natapos ngayon. Kailangan ko na lang gawin is isend kay client ko and papacheck ko na lang sa kanya. And then later tonight, mag-aayos na ako ng gamit ko kasi excited na ako para bukas. So again, i-update ko na lang kayo kung anong mangyayari bukas at samahan niyo ako sa flight and travel vlog ko. Okay? Bye muna for now! Hi mga ka-hashtag! Ngayon nga ay nasa airport na nga ako at ilang oras na lang ay nasa Cagayan de Oro na. Sobrang excited ko ngayon! Ilang buwan din kasi akong hindi nakauwi sa amin dahil nga sa sobrang busy ko sa trabaho. At dahil nga birthday ko bukas, gusto ko nang makita sila, makasama sila, at ma-spend yung birthday ko nakasama sila. Yung mga mahal ko sa buhay, mga magulang ko at mga kapatid ko. Sa mga ganitong pagkakataon din kasi talagang nagbibigay ako ng panahon para makasama ko sila kahit na malayo ako sa kanila. Bagamat nakakamusta ko sila through phone calls, video calls, mas mahalaga pa rin na makasama ko sila in person, lalo na ngayon mag-birthday ako. Dahil dun nga ako mas masaya at mas nailalabas ko yung sarili ko. Alam mo yun? Wala. Wala pa gani. Wala ba gani, no? Wala ka gani na. So, mga ka-hashtag, ayun na nga. Ang buong trip namin dito sa Dahilayan, sobrang saya, sobrang extreme, and sobrang nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Hindi namin in-expect na ganito yung haabutan namin. Yung drop zone, grabe. Sana, meron pa silang ibang extreme rides na talagang pwede naming masakyan pa. Kasi, it costs 1,000 din. So, siguro okay na din. Marami na rin kaming ziplines na napuntahan. And so far, yung experience and the memories with the family, yun talaga yung pinaka-treasure namin. Ayan. So, sa mga gustong pumunta dito sa Dahilayan, Bukidnon, ayun yung mga may expect yung rides. Aside from that, yung park mismo, pwedeng-pwede nyo siyang galaan. Ayan, kasi tignan nyo naman, napaka eco-friendly ng ating park na ito. Ayan. Hi mga ka-hashtag! Welcome to Tuwasan Falls! Malayo man ako at hindi ko man laging nakakasama ang mga magulang ko at mga mahal ko sa buhay, ay panatag pa rin ako na nakapamumuhay sapagkat may patuloy na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Ang aking pagka-Iglesia ni Cristo. May pamamahala ang Iglesia na laging nagtuturo at nagpapaalala para magbigay inspirasyon sa aking patuloy na pamumuhay. Panatag din ako dahil sa mga nakapalibot sa akin. Ang mga nakakasama ko sa trabaho ay mga kasama ko rin na may tungkulin na tumutupad sa paglilingkod sa Diyos. Ang totoo,
mahirap ang maglakbay at mamuhay sa mundong ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na sa aking ginagawang panalangin at pagpapanata ay sinasagot niya ako. You know, I really enjoyed today's episode. True, her setup was cool. Definitely a source of inspiration. Ang ganda, di ba? Oo. Tapos, sana all of you also learned something from Ate Debbie. And once again, I'm Meg. And I'm Jazz. And this was #Panatag. See you soon.